5 taon kong nilabanan ang mga kababalaghan ng mag-isa. Pero noong malubha ang mga sugat ko, tinaraydor ako ng Special Division. Hindi lang nila inagaw ang aking 3S level na abilidad. Kinuha pa nila ang mismong asensya ng kapangyarihan ko, para gawing pananggalang na harang ng lungsod. At sa huli, basta na lang nila akong tinapon sa basurahan. Nang nasa bingit ako ng kamatayan, hindi ko inaasahang nagising sa akin ang isang check-in system. Basta't mag-check-in ako araw-araw, mababawi ko ang asensya ng kapangyarihan na kinuha sa akin. Kaya nagtayo ako ng isang tindahan ng mga alay na papel sa gilid ng lungsod. Nakaupo ako sa silyang yantok sa loob ng tindahan. Nang eksakto sa oras, pumalingaw sa isip ko ang malarobot na boses. Araw-araw na pag-check-in, tagumpay. Kasalukuyang progreso, plano sa pagbawi ng asensya ng kapangyarihan, 1%. Gantimpala para sa araw na ito. Sapilitang pagbawi ng 0.1% ng fragment ng panuntunan ng katakawan. Babala, ang pagbawi sa fragment na ito ay magdudulot sa Wrong City, na mawalan ng bisa ang 3rd Defense Node ng West District. Dahan-dahan kong itinaas ang tasa ng tsaa sa tabi ko. Kumpirmahin ang pagbawi. Pagkasabi ko pa lang noon, ang malaking gintong lambat sa himpapawid ng West District ng Wrong City ay biglang naputulan ng isang napakanipis na hibla. Ang gintong lambat na iyon ay nilikha mula sa abilidad ko. Ako lang ang nakakakita nito. Kasabay ng pagkaputol ng hibla, isang itim na enerhiya ang biglang pumasok mula sa butas. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng tindahan. Tumingala ako para tingnan. Ang dumating ay ang elite investigator na si Lin Yu. Ang babaeng investigador na ito, na karaniwang may matikas na tindig, ay mukhang gasgasan at hirap na hirap. Mapait siyang ngumiti sa akin. Mr. Shen, may dilaw na papel pa po ba kayo? Ibinaba ko ang tasa at tinitigan ko siya ng masama. Para ba sa mga buhay? O para sa mga patay? Natigilan si Lin Yu. Para po sa mga patay. Kailangan po namin ng pinakamataas na uri ng papel na gabay kaluluwa. Yung defense network sa West District kaninang gabi. Bigla na lang nagkaroon ng dagliang pagbabago. Isang C-class na nilalang ang nakapasok. Sa mismong harapan ko, nilamon ng buo ang 2 kong kasamahan. Pero malinaw sa monitoring device na normal ang lahat. Bakit nagawang direktang lampasan ng nilalang ang barrier? Kalmado kong tiningnan si Lin Yu. Alam ko ang dahilan pero hindi ako umimik. Dahil ang pangunahing materyales ng defense network na yon, ang piraso ng aking batas ng katakawan, ay kababawi ko lang ng 0.1%. Dahil lang sa kakarampot na butas na iyon, sapat na para ang tinatawag na gawa ng mga mortal, na absolute defense ay magmistulang salon. Tumalikod ako at kumuha ng isang salansan ng dilaw na papel mula sa estante sa likod ko. Pagkatapos ay ipinatong ko ito sa counter. Ang bayad, 300. Naglabas ng pera si Lin Yu at ipinatong sa mesa. Pagkatapos, may dinukot siyang isang file folder mula sa loob ng kanyang damit. Mr. Shen, alam kong gusto nyo lang ng tahimik na buhay. Pero nakikiusap ako, tingnan nyo po sana ito. Ito ay noong inaayos ko ang mga gamit ng mga nasawi kong kasamahan. Natagpuan ko ito sa top secret archives ng ahensya. Ang trahedya 5 taon na ang nakalipas, ay hindi pala isang aksidente. Kinuha ko ang file folder at sinira ang selyo nito. Inilabas ko ang mga litrato at isang surgical record mula sa loob. Ako, na walang malay, ay nakagapos sa isang operating table. Isang grupo ng mga taong nakaputing laboratory gown ang nakapalibot sa akin. Gamit ang iba't ibang sopistikadong instrumento, buong kasakimang kinukuha ang lakas ng batas mula sa aking katawan. Magulo ang pagkakasulat sa surgical record. Codename 001, Absolute Rule Power Extraction Plan. Status ng test subject, 3S class energy source, walang malay. Vital signs, stable. Walang malay na reaksyon. Extraction record, Oktubre A1. Matagumpay na nakuha ang lakas ng batas ng depensa. Ginamit para buuin ang Rongcheng Central Shield. Ang test subject ay nagpakita ng pangingisay. Taasan ang dosis ng pampakalma. Oktubre 15. Pagkuha sa kapangyarihan ng batas ng pagbabantay. Paggawa ng S-class na selyadong gamit. Isang bitag na walang kawala. Iminumungkahi na huwag gumamit ng anesthesia upang hindi maapektuhan ang aktibidad ng batas sa loob ng mga buto. Nobyembre 3, nagkaroon ng mahinang pagbabago sa brainwaves ng subject. Hinihinalang palatandaan ng paggising. Utos mula kay Execution Bureau Chief Mo Wentian. Agad na putulin ang kanyang batas ng ganap na kagustuhan. Tiyakin na mananatili siyang comatose. At ipahayag sa publiko na siya ay namatay dahil sa labis na pagod. Pinal na direktiba. Ito ang pinaka-perpektong baterya. Hanggat hindi siya nagigising, ang Rongcheng ay magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan. Dahan-daang hinaplos ng mga daliri ko ang file. Isang ngisi ang sumilay sa aking mga labi. Napaluha si Lin Yu habang nakatingin sa kalmado kong ekspresyon. Ano ba ang tingin nila sa'yo? Ang lakas ng loob nila.
Ikaw ang nagligtas sa buong syudad. Sinamantala nila na malubha ang sugat mo at wala kang malay. At dinala ka sa operating table. Mahigpit ang pagkakahawak ng dalawang kamay niya sa gilid ng counter. Mr. Shen, ayoko nang manatili pa sa bureau na to. Yung mga tinatawag nilang bayani at tagapagtanggol. Ang kapangyarihan nila ay galing lang sa mga batas na kinuha mula sa'yo. Nakakadiri, ngumiti ako at isinara ang file. Huwag kang umiyak, ang luha ang pinakawalang kwentang bagay. Pagkatapos, tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang kalangitan ng Rongcheng sa gabi ay kumikinang sa iba't ibang kulay ng mga ilaw neon. At sa ibabaw ng pekeng kasaganaang iyon, ay isang gininto ang tabing na unti-unting nabubulok. Iyon ang aking batas ng depensa. Ang mga tanga sa Special Bureau na yun, akala nila, sa pagputol-putol lang sa isang Diyos, ay mananakaw na nila ang kapangyarihan nito. Ang hindi nila alam, ang dahilan kung bakit ang isang Diyos ay isang Diyos. Dahil sila mismo ang pinagmumulan ng kasamaan. Tinawag ko ang system sa isip ko. Gagamitin ko ang memory recall. Gusto kong makita, kung ang matandang hakluban na si Mo Wentian noon, ay anong klaseng pagmumukha ang ipinakita noong ibinigay niya ang utos na yun. Narinig ko ang sagot ng system sa aking isipan. Utos, kumpirmado, memory recall, sinisimulan na. Bilang isang kaluluwa na nanunood sa third-person perspective. Bumalik ako sa operating room 5 taon na ang nakalipas. Si Mo Wentian ay may hawak na isang baso ng red wine. Maginoo siyang nakatayo sa labas ng salaming bintana. Ang head surgeon na nakatayo sa tabi niya ay tila nag-aalangan. Director, malakas ang pain nerve response ng subject. Ang pilit na pagtanggal sa guardian rule ay maaaring maging sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa shock. Inalog ni Mo Wentian ang kanyang baso ng alak. Isa siyang 3S level. Hindi siya ganon kadaling mamatay. Habang mas matindi ang sakit, mas lumalakas ang nabubuong resentment rule. Mas magiging maganda ang epekto ng armor na magagawa. Simulan nyo na. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Gusto kong makita ang Sky Earth Net na gumagana ngayong gabi. Kasabay ng malakas at di mapigil ang pangingisay ng katawan sa kama. Humigop ng red wine si Mo Wentian. Magtiis ka lang ng kaunti. Dakilang bayani. Ang sakripisyo mo ang magiging kapalit ng aming karangyaan at kayamanan. Sulit na sulit ang kasunduang ito. Minulat ko ang aking mga mata. Isang nakakatakot na aura ang biglang bumalot sa aking katawan. Naging anino ko ito na sumasayaw ng walang pakundangan sa dilim. Dahil sa tindi ng aking presensya, napaluhod na lang sa sahig si Lin Yu. Sa tindi ng galit, ang tasang hawak ko ay nadurog at naging pulbos sa isang iglap. Sulit, dahil sa tingin ninyo ay sulit na sulit ang kasunduang to. Ngayon, nandito na ang maniningil para kunin ang bayad. Pagkasabi nyon, ibinigay ko ang ikalawang utos sa system. Sign in. Designate reward. Bawiin ang aking kapangyarihan ng guardian rule. Umalingaw-ngaw ang boses ng system sa isipan ko. Matagumpay ang pagbawi. Natuklasan na ang batas na ito ay mula sa Special Bureau. Ang pinakasentro ng depensa ng East District. Kompleto na ang paghihiwalay. Iniunat ko ang aking kamay para seluhin ang bolang liwanag ng kapangyarihan na namuo sa hangin. Sa pagbabalik ng guardian rule, agad na nabura ang mga simbolo na nakaukit dito. At muling sumanib sa aking katawan. Isang matagal nang nawawalang pakiramdam ng kapunuan ang bumalot sa buong katawan ko. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa malayong East District ng syudad. Dahil nawala na ang pumipigil sa sentro, biglang sumabog ang masamang enerhiya na naipon sa ilalim ng lupa sa loob ng 5 taon. Na naging isang haligi ng itim na liwanag. Ang mga kababalaghang dating napipigilan sa labas ng lungsod, ay dumaan sa malaking butas na iyon, at pumasok sa mataong sentro ng syudad. Kahit na ilang kilometro ang layo, rinig na rinig ko pa rin ang mga sigaw ng paghihirap mula sa East District. Namutla ang mukha ni Lin Yu na parang papel. Tila nahulaan na niya, na ako ang may kagagawan ng lahat ng ito. Hindi ako pumatay ng kahit sino. Kinuha ko lang ang kung ano ang sa akin. Tiningnan ako ni Lin Yu na may halong takot at paghanga sa kanyang mga mata. Mr. Shen, ano po ang nangyari sa East District? Muli akong nagsalin ng tsaa para sa sarili ko. Responsibilidad yan ng Special Bureau. Hindi sa akin. Tutal, tinatawag naman nila ang sarili nila na mga tagapagtanggol. Kaya hayaan nating sila ang lumutas niyan. Kung hindi man lang nila kayang harapin ang ganito kaliit na problema. E di talagang nasayang lang ang 5 taon nila. Sa sandaling iyon, humarurot ang mahigit 10 itim na armored vehicle ng Special Service. At pinalibutan ng paper effigy shop. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. At sumugod palabas ang mga armadong miyembro ng Special Bureau Action Team. Ang madidilim na dulo ng mga baril nila ay sabay-sabay na itinutok sa pinto ng tindahan. Ang lalaking nangunguna ay si Lei Xiao. Hawak niya ang S-Class na pambihirang kayamanan, ang Soul-Shattering Blade. Hawak niya sa kamay ang S-Class na kayamanang sandang na dumudurog ng kaluluwa.
Yan ay binuo gamit ang aking batas ng paghiwa. Sinipa niya ng pabukas ang bahagyang nakasarang pintong kahoy. Tiningnan niya ang nasa sahig na si Lin Yu. At pagkatapos ay napako ang tingin niya sa akin. Shen Changqing, ikaw nga talaga, ayon sa monitoring device ng ahensya. Kanina, dito pinakamalakas ang pagbabago ng enerhiya. Isa kang basurang wala ng silbi. Ang lakas pa ng loob mong gumawa ng gulo. Ang nangyari sa East District. Ikaw ba ang may kagagawan yun? Tahimik kong tiningnan ang hawak na S-class na artefacto ni Lei Xiao. Alisin mo ang marumi mong kamay sa kapangyarihan ng aking batas. Natigilan si Lei Xiao saglit bago humalakhak ng malakas. Kapangyarihan ng iyong batas, Shen Changqing. Nananaginip ka pa ba? Inaangkin mo pa ang pag-aari ng ahensya. Kahit na inutil ka na ngayon. Talagang napakagandang gamitin itong kapangyarihan ng batas. Ang mga tauhan sa paligid ay nagsitawanan din. Sa kanilang mga mata, isa lang akong tupa na naghihintay katayin. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Lin Yu at hamarang sa aking harapan. Kapitan Lei, si Ginoong Shen ay isang dating bayani. Hindi ninyo siya maaaring tratuhin ng ganito. Dumura si Lei Xiao nang may pag-insulto. Ang mga nabubuhay na malalakas lang ang karapat-dapat tawaging bayani. Ang mga inutil ay materyales lang naman. Lin Yu, bilang isang investigador, nakikipagsabuatan ka pa sa basurang ito. Sa tingin ko ay nagsasawa ka ng mabuhay. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Mga tauhan, dakpin si Lin Yu, at para naman kay Shen Changqing. Sabi ng hepe ay dalhin siya pabalik. Nasira na ang depensa ng East District. Kailangan ng bagong sentro para sa harang. Sa tingin ko, sapat na ang natitira niyang kapangyarihan ng batas. Sakto, mapapakinabangan ng basura. 2 tauhan ang humakbang pasulong, model. At akmang huhulihin si Lin Yu. Nang makita ito, napapikit na lang si Lin Yu sa kawalan ng pag-asa. Pero, hindi dumating ang sakit na inaasahan niya. Isang nakakasakal na kadiliman ang kumalat mula sa aking mga paa. At sa isang iglap, nilamon nito ang buong tindahan. Yung mga miyembro ng Special Task Force na kanina'y nanunuya sa may pintuan. Biglang napansin na hindi na sila makagalaw. Ang kanilang mga anino, hindi nila alam kung kailan, pero tumayo na. Mahigpit silang sinasakal mula sa likuran. Pagkatapos, tumayo ako at naglakad palapit kay Lei Xiao. Tama ka, dapat talagang sulitin ang mga walang silbi. Sinubukan ni Lei Xiao na umatras. Pero naramdaman niyang parang tonelada ang bigat ng kanyang mga binti. Ang hawak niyang sandang na dumudurog ng kaluluwa na dati laging maaasahan. Ngayon ay nanginginig ng husto. Para bang natatakot, o para bang nagagalak, nanginginig sa takot ang buong katawan ni Lei Xiao. Paanong nagkaroon ka ng presensyang mas malakas pa sa S-class? Hindi ba't nawala na ang kapangyarihan mo? Itinuro ko ang aking daliri sa sandang na hawak ni Lei Xiao. Sinong nagsabi sa'yo na nawala ang kapangyarihan ko? Natulog lang ako sandali. Ngayon, oras na para ibalik ito sa tunay na may-ari. Sa sandaling pagbitaw ko ng mga salitang iyon, ang S-class na kayaman ng sandang na dumudurog ng kaluluwa na ipinagmamalaki ni Lei Xiao ay bigla na lang naduraj. Naging isa itong kumpol ng puting liwanag. At dahan-daang pumulupot sa aking kamay. Bago dahan-daang pumasok sa aking balat, iginilaw-gilaw ko ang aking mga kamay. Mas komportable talagang gamitin ang sarili kong kapangyarihan. Samantala, tulala namang nakatingin si Lei Xiao sa puluhan na lang na natira sa kanyang kamay. Imposible. Isa itong S-class na kayamanan na hindi raw masisira. Paanong natunaw na lang ng ganito? Tiningnan ko si Lei Xiao nang may pang-aalipusta. Ngayong naibalik na ang sandang. Dapat na sigurong singilin ang interes. Sabi mo kanina, kayang putulin ng sandang na to ang kaluluwa. Nang marinig yun, biglang lumuhad si Lei Xiao sa sahig. Walang tigil at baliw na pagyuko. Maawa po kayo, Ginoong Shen. Sumusunod lang po ako sa utos. Si hepe mo po ang nag-utos sa akin. Itinaas ko ang hintuturo ng kaliwang kamay ko at iginuhit ito sa hangin, patungo kay Lei Xiao. Kung ganoon, hayaan mong si hepe mo mismo ang humanap sa akin. Pagkasabi ko nyon, isang napakanipis na itim na linya ang biglang lumitaw mula sa kawalan. At humagip sa leeg ni Lei Xiao. Sa sumunod na segundo, ang katawan ni Lei Xiao ay bumagsak na lang sa sahig. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalat sa loob ng tindahan. Yung mga espesyal na ahente na sinasakal ng mga anino sa leeg. Isa-isang nawalan ng malay sa sobrang takot, habang pumuputi ang mga mata. Tulalang nakatingin si Lin Yu sa bangkay ni Lei Xiao. Saka tumingin sa akin, na nakatayo sa gitna ng dugo pero walang bahid man lang. Napakalakas, ang ganitong klase ng kapangyarihan ay hindi kayang labanan ng kasalukuyang espesyal na koanihan. Umupo ako pabalik sa silya at tiningnan si Lin Yu. Asikasuhin mo ang bangkay, ayaw ko ng amoy ng dugo sa tindahan. At saka, sabihin mo kay Mo Wentian, na simula pa lang ito. Kinabukasan, maaga pa lang. Sa loob ng Changqing Paper Craft Shop,
Si Lin Yu, na maagang dumating, ay nakatingin sa TV screen. Habang nanginginig ang buong katawan sa galit. Sa screen, isang binata ang kumaway sa camera. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Tian Guang. Mula sa araw na ito, papalitan ko si Senior Shen Changqing. At magiging bagong tagapagtanggol ng lungsod ng Rongcheng. Ang kaguluhan kagabi ay nasupil ko na. Kaya't huwag na kayong mag-alala. Pagkasabi niya yun, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang kumpol ng gintong liwanag ang namuo sa kanyang palad. Iyon ang purong liwanag ng paglilinis. Isang napakalakas na kakayahan para sukulan ng mga kababalaghan. Padabog na pinatay ni Lin Yu ang telebisyon. Napakawalandiya. Hindi lang itinago ni Mo Wentian ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lei Xiao. Sinabi pa niyang aksidente lang ang nangyari sa East District kagabi. At saka, ang aura ni Tian Guang ay talagang kamukhang kamukha mo, Senior Shen. Hawak ko ang gunting habang pinuputol ang mga sanga ng bonsai. 5 taon na ang nakalipas. Bukod sa aking espesyal na abilidad at sa kapangyarihan ng mga batas. Kinuha rin nila mula sa akin ang napakaraming stem cell at essence blood. Ang akala ko noon, gagamitin lang nila iyon para gumawa ng gamot. Pero hindi ko inasahan na gumawa pala sila ng isang mababang klaseng clone. Mukhang maningning ang liwanag na iyon ng paglilinis. Pero buhay ang isinakripisyo para makuha iyon. Hindi mabubuhay ng higit sa 3 buwan ang clone na iyon. Pabalik-balik sa paglalakad si Lin Yu sa sobrang kaba. Pero naniwala ang mga mamamayan. Gustong gamitin ni Mo Wentian ang peking ito para pakalmayan ang mga tao. Hanggat nariyan si Tian Guang, patuloy nilang maipapakita na payapa at maayos ang lahat. Patuloy nilang may tatago ang krimen na ginawa nila noon. Pumutol ako ng isang tuyong sanga. Kung ganoon, hayaan nating magsalita ang Tian Guang na iyan. Tignan natin kung wala na sa kanya ang aking word spirit rule. Kung makakapaglabas pa ba siya ng tinatawag nilang banal na utos. Sa aking isipan, tamang-tama, tumunog ang system notification. Daily check-in, successful. Reward para sa araw na ito. Sa pilitang bawiin ang word spirit rule. Babala, ang rule na ito ay kasalukuyang nakatanim sa clone na si Tian Guang. Ginagamit ito para magpakawala ng malawakang mental soothing. Ang pagbawi nito ay magdudulot ng pagkadurog ng vocal cords ng target. Word spirit backlash. Pagkarinig ko nito, bahagya akong napangisi. Kumpirmahin ang pagbawi, itakda ang oras sa oath-taking assembly bukas. Sa Central Plaza ng Rongcheng, kasalukuyang idinaraos ang oath-taking assembly. Libu-libong mamamayan ang panatikong isinisigaw ang pangalan ni Tian Guang. Nakatayo si Mo Wentian sa isang mataas na entablado, pinagmamasdan ng mga tao sa ibaba. Kahit nawala sa kanila si Lei Xiao at ang East District, basta mapanatili ni Tian Guang ang kanyang imahe, mananatiling matatag ang posisyon ng Special Bureau. Hawak ang mikropono, malakas na inanunsyo ni Mo Wentian. Sunod, tanggapin natin ang ating tagapagtanggol, ang kagalang-galang na si Tian Guang. Upang bigyan tayo ng mensahe bago ang laban. Pagkatapos ng kanyang talumpati, si Tian Guang ay nakatayo sa isang entablado na dahan-daang umaangat. Tinatangkilik ang hiyawan ng mga tao sa ibaba. Minamahal kong mga mamamayan. Ang boses ni Tian Guang ay pinalakas ng kanyang abilidad. Agad na nagpatahimik sa buong plaza. Hindi nakakatakot ang dilim, dahil ako ang liwanag. Hanggat narito ako, hinding-hindi daranas ng anumang sakuna ang lungsod ng Rongcheng. At sa sandaling iyon, habang nakahalo ako sa gilid ng mga tao, pamitik ako. Tumahimik ka. Isang kapangyarihan ng kautusan ang bomb alert sa entablado. Si Tian Guang, na kasalukuyang nagsasalita, ay biglang nanigas ang mukha. Ang kanyang dating banal na boses ay agad na naglaho. Napalitan ito ng isang paos na sigaw na parang sirang makina. Napansin ni Mo Wentian na may mali kaya dali-dali siyang lumapit. Panginoong Tian Guang, anong nangyayari? Hinawakan ni Tian Guang ang kanyang lalamunan. Bumulalas ng isang nakakapangilabot na sigaw. Sa sumunod na segundo, ang dating makisig na mukha ni Tian Guang ay nagsimulang mangheret. Walang tigil na umagos ang maitim at malagkit na likido mula sa kanyang katawan. Natalsikan ang mga mamamayan sa harapan. Nagsigawan sila sa takot at nagtakbuhan palayo. Agad na pinutol ang live broadcast sa sandaling iyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang clone na iyon, na ipinakilala bilang isang tagapagligtas, ay nagpagulong-gulong sa sakit sa harap ng lahat. Bago sumabog at naging ulap ng dugo, nagkagulo-gulo ang buong plaza. Sunod-sunod ang mga iyak at sigawan. Tumalikod ako at umalis, palaban sa agos ng mga tao. Matapos bumalik ang Zinling, nagkaroon ng bigat at kapangyarihan ang boses ko. Malinaw itong narinig ni Mo Wentian na nasa entablado. Ito lang ba ang kaya ninyo? Direktor mo, gumuho na ang entablado mo. Biglang nagangat ng tingin si Mo Wentian. Matalim niyang tinitigan ang likod ko habang ako'y papalayo. Noong gabing iyon, malakas na kinatok ang one-way glass door ng tindahan ng mga paper offering. Sa pagkakataong ito, si Mo Wentian mismo ang dumating.
Nang makitang walang nagbubukas ng pinto, sumigaw siya mula sa labas. Shen Changqing. Kailangan nating mag-usap. Dahan-daang bumukas ang pinto ng tindahan. Nakaupo ako sa isang silyang yantok habang hawak ang isang tasa ng tsaa na biluotsen. Direktor mo. Aba, isang pambihirang bisita. Sumugod si Mo Wentian papasok sa tindahan at masamang tumitig sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pasakin ng Tianguang. Maghasik ng takot. Anong mapapala mo dyan? Huwag mong kalimutan. Tao ka rin. Kapag nawasak ang Rongcheng, hindi ka rin mabubuhay. Ibinaba ko ang tasa at tiningnan siya. Sinusubukan mo bang konsensyahin ako? 5 taon na ang nakalipas. Noong ipinako ninyo ako sa operating table, bakit hindi ninyo ako kinausap tungkol sa pagiging tao? Natigilan si Mo Wentian sandali. Pagkatapos ay nagngalit ang kanyang mga ngipin. Iyon ay para sa kapakanan ng nakararami. Isang kinakailangang sakripisyo. Ngayon, sa ngalan ng espesyal na koanihan at ng buong lungsod. Inuutusan ka ng 3 milyong mamamayan. Itigil mo na agad ang iyong mga mapanirang gawain. At isuko ang kapangyarihan ng mga panuntunan. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko sa'yo. Pagkasabi niyan, huminga ng malalim si Mo Wentian. Bigla niyang hinablat pabukas ang kanyang Amerikana. Sa ilalim pala ng kanyang kamiseta ay may suot siyang baluti. Ang baluting iyon ay mahigpit na nakadikit sa kanyang katawan. Naglalabas ng napakalakas na aura ng depensa. Isang S-class na pananggalang na banal na relikya. Ang banal na pader ng liwanag. Ito yung kinuha mula sa katawan ko noon. Isang kagamitang gawa sa panuntunan ng ganap na depensa. Kaya nitong salagin ang impact sa sentro ng pagsabog ng isang nuclear bomb. Ngumisi si Mo Wentian at itinuro ang baluti. Nasa akin ang banal na pader ng liwanag na ito. Hindi mo ako kayang saktan. At sinimulan ko na ang self-destruct program. Sa ilalim ng lungsod, kung hindi ka makikipagtulungan. Galit kong tinitigan ang banal na harang na iyon. Iyon ang aking kapangyarihan ng absolutong depensa. At isinuot lang naman ng hamak na nilalang na ito sa loob ng 5 taon. Tumayo ako at naglakad papalapit sa kanya. Mo Wentian, akala mo ba antang-antang mo yan? Iyan ang magiging katapusan mo. Ibalik mo sa akin ang kapangyarihan ko. Pagkasabi niyon, bumulong ako sa aking isipan. System, gusto kong mag-check-in. Agad na tumugon ang system sa aking isipan. Matagumpay ang pag-check-in. Itinalagang gantimpala, pilit na bawiin ang kapangyarihan ng absolutong depensa. Kasunod nito, nagsimulang pumilipit ang banal na harang sa katawan ni Mo Wentian. Napayuko si Mo Wentian sa sobrang takot. Ang baluti ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Hindi na nito pinoprotektahan si Mo Wentian. Sa halip, bigla itong humigpit. Pinipiga at binabago ang anyo ng katawan ni Mo Wentian. Napasigaw ng malakas si Mo Wentian. Humihiwalay ang baluti mula sa kanya. Sa isang iglap lang, ang S-class na banal na relikya ay naging isang agos ng liwanag na sumanib sa aking katawan. Malamig kong sinulyapan si Mo Wentian. Kung wala ang baluti ko, isa ka lang tumpok ng bulok na laman. Sa pagbawi ng kapangyarihan ng absolutong depensa, tuluyang bumagsak ang immune system ng buong syudad. Ang mga gintong anino sa kalangitan ay tuluyan ng naglaho. Ang pumalit dito ay isang walang katapusang itim na ulap. Ang lahat ng pinagmumulan ng liwanag ay nilamon ng isang mahiwagang kapangyarihan. Dumating na ang S-class na kakatuwang dimensyon, ang walang hanggang gabi. Sa mga kalye, hindi mabilang na mga kakatuwang nilalang ang lumitaw mula sa mga anino. Mayroon silang iba't ibang kakaibang anyo, at masayang sumugod sa mga kalsada at gusali. Nagsimula na ang isang malaking piging. Agad na umalingaw-ngaw sa buong syudad ang mga sigaw ng sakit at paghingi ng tulong. Sa loob ng gusali ng headquarters ng Special Affairs Bureau, ang mga kakaibang experimental subject na nakakulong sa ilalim ng lupa. Sa mga sandaling ito ay sabay-sabay na ring lumabas. At nilala pa ang mga dating nagbabantay sa kanila. Pero sa gitna ng malaimpyernong tanawing ito, ang paper effigy shop ko naman ay nananatiling tahimik. Mula sa gitna ng muntikong tindahan. Sa loob ng 100 metrong paligid, walang ni isang kakaibang nilalang ang nangahas na lumapit. Yung 2 puting parol na papel sa harap ng tindahan ko. Ang naging tanging liwanag sa napakadilim na kalye. Ang mga kakaibang nilalang na dumadaan sa harap ng tindahan ko ay nanginginig lahat sa takot dahil sa nakakatakot kong aura. Kahit na lumayo pa sila ng daan, hindi sila nangangahas na lumapit kahit isang hakbang. Ito ang tahanan ng isang Diyos. Kahit na ang Diyos ay bumagsak na, hindi pa rin ito para lapastanganin ng mga langgam na tulad nila. Hindi pa patay si Mo Wentian. Bilang isang S-class Esper, mayroon siyang malakas na life force. Walang anumang dignidad, nakadapa siya sa labas ng glass door ng paper effigy shop. Nasa likuran niya ang walang katapusang dilim at mga sikim na kakaibang nilalang. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagdikit sa pintong ito, gamit ang kaunting aurang lumalabas mula sa loob ng tindahan,
Saka lamang siya pansamantalang hindi malalapan ng mga halimaw na iyon. Pinapalo ni Mo Wentian ng kanyang palad ang salaming pinto. Shen Changqing, Panginoong Shen, nakikiusap ako sa'yo, buksan mo ang pinto. Alam ko na talagang nagkamali ako. Mayroon akong 10 bilyon, ibibigay ko lahat sa'yo. Kaya kung lahat ng sumali sa experiment noon, mga scientist, papatayin ko silang lahat para sa'yo. Pwede rin akong pumunta sa telebisyon at lumuhad para humingi ng tawad. Nakikiusap ako, alang-alang sa pagiging director ko, at sa mga naitulong ko sa sangkatauhan. Tulungan mo ako. Habang nakaupo sa silyang yantok, dahan-dahan kong hinihipan ang huling salin ng mainit na tsaa. Nakatayo si Lin Yu sa tapat ko. Tumingala siya sa labas ng pinto, sa dating napakayabang na director na ngayon ay parang isang asong gala. Tapos ay yumuko ulit siya para mag-focus sa pagtitimpla ng bagong tsaa para sa akin. Mr. Shen, hindi niyo po ba bubuksan ang pinto? Humigop ako ng tsaa at ngumiti. Ang negosyo ko ay para lang sa mga patay. Hindi pa siya tuluyang patay. Anong ginagawa mo rito? At sa sandaling iyon, mula sa dilim sa labas ng pinto, narinig ang sunod-sunod na pagtuktok ng high heels sa sahig. Isang matangkad na babae na may hawak na dambuhalang. Gunting ang naglakad papunta sa likuran ni Mo Wentian. Isa itong A-class na kakaibang nilalang. Ang babaeng may biyak na bibig. Naninigas na lumingon si Mo Wentian. Ang tanging nakita niya ay isang duguan at malaking bibig na punit hanggang sa kanyang mga tainga. Puno ang bibig nito ng siksik ang ngipin na parang sa peteng. Sa sobrang desperasyon, kinakalmat ni Mo Wentian ang glass door. Shen Changqing, tulungan mo ko. Ko ang hepe ng Bureau of Special Affairs. Itinaas ko ang aking tasa at marahang hinaypan. Palem, hepe. Kasunod nyo na isang malakas na tunog ng paggupit ang narinig mula sa labas. Sinundan ito ng tunog ng pagnguya at pagkadurog ng mga buto. Ibinaba ko ang aking tasa. Ang aking paningin ay napadako sa kalaliman sa ilalim ng lupa. Naroon ang isang gintong pusong mekanikal. Iyon ang aking kapangyarihan, ang batas ng enerhiya. Ito rin ang huling sentro ng enerhiya ng lungsod na ito. Tumayo ako at inayos ang aking kwelyo. Lin Yu, ligpit mo na ang mga gamit. Pupunta tayo sa ilalim ng lupa para bawiin ang aking kapangyarihang batas ng enerhiya. Samantala, sa lungsod ng Rong, 500 metro sa ilalim ng lupa, may isang marangya at maliwanag na kanlungan. Ito ang tunay na sentro ng Bureau of Special Affairs, ang konseho ng mga nakatatanda, sa loob ng isang pabilog na silid pulungan. 7 matatanda ang nakaupo sa mga wheelchair na nakapalibot, puno ng mga transparent na tubo ng dextrose ang kanilang mga katawan. Dumadaloy sa mga tubo ang isang likidong may bahagyang gintong kislap. Iyan ang banal na dugo na kinuha mula sa aking kapangyarihang batas ng enerhiya. Dahil mismo sa banal na dugong ito, pilit na napahaba ng mga matatandang halimaw ang kanilang buhay ng 5 taon. At mula sa ilalim ng lupa, kontrolado nila ang pinakaugat ng enerhiya ng buong lungsod. Ang punong elder ay dahan-daang nagsalita. Patay na ang walang kwentang si Mo Wentian. Ang mga depensa sa ibabaw ng lupa ay tuluyan ng gumuho. Pababa na ng pababa ang ating supply ng enerhiya. Kailangang i-activate ang emergency protocol. Sakim na sinipsip ng ikalawang elder ang God's face mula sa tubo ng swero. I-overload at i-activate ang core. Pakawalan ng divine shockwave. Linisin ang ibabaw ng lupa. Patayin ang lahat ng mga kakaibang nilalang sa itaas kasama ng mga hampas lupang yon. Ang isang shockwave na ganito kalakas ay kayang magbigay sa atin ng 10 taong kapayapaan sa ilalim ng lupa. Sa malaking screen, ipinapakita ang mga pangyayari sa katabing laboratorio. Sa loob ng isang dambuhalang lalagyan na gawa sa bulletproof na salamin. Nakalutang ang isang gintong mechanical na pusong sinlaki ng bola ng basketball. Nakaselyo sa loob nito ang kapangyarihan ng energy rule. Bawat tibok nito ay nagbobomba ng nakakakilabot na enerhiya, na siyang nagpapanatili sa buong underground base. Para gumana at para mabuhay ang mga elder. Pinindot ng pinaka-elder ang pulang butones. Simulan na. Pagkasabi noon, isang dambuhalang mechanical na braso ang bumaon sa balat ng puso. At parang baliw na sinipsip ang kapangyarihan ng rule na nakakulong sa loob. Sa sandaling iyon, ang puso na kanina'y ritmikong tumitibok ay biglang huminto. Hindi ito sira, kundi isang pananahimik na dala ng matinding galit. Kasabay nito, sa Changqing Paper Craft Store, bigla akong napahawak sa dibdib ko. Gusto pa ring sipsipin hanggang maubos ng mga dagang ito ang kapangyarihan ko ng energy rule. Tumayo ako at itinulak ang pinto ng tindahan. Ang nakamamatay na aurang bumabalot sa akin ay nagpatakot sa mga kakaibang nilalang sa labas. Kaya lahat sila ay lumuhad sa lupa, na nagbigay ng daan patungo sa ilalim. Tumingin ako sa sahig sa aking paanan. System. Hindi na kailangang maghintay hanggang bukas para mag-sign in. I overdraft ang mga puntos. I activate ang specific mission. Forced resonance. Bawiin ang aking energy rule.
Sumagot ang system sa isipan ko. Specific mission, activated. Forced resonance sa kapangyarihan ng energy rule, sinimulan na. Matapos marinig ang boses ng system, ginamit ko ang resonance para kontrolin mula sa malayo ang gintong puso sa loob ng sisidlang salamin. Nagpakawala ito ng isang malakas na shockwave, na agad dumurog sa lahat ng braso ng makina at tubo ng swero. At kasabay nito, naramdaman ko ang kalagayan sa konseho. Sabay-sabay na samuka ng dugo ang 7 matatanda. Naputol ang mga tubo ng swero. Ang banal na dugo na kanilang inaasahan para mabuhay ay nawala. Sumigaw sa takot ang punong elder. Anong nangyayari? Bakit lumalaban ang puso? Bilis. Turukan nyo ng pampakalma para pigilan yan. Sa sandaling iyon, pinatalsik ko ang pinto at dahan-daang pumasok. Nasa likod ko si Lin Yu. Nakatutok ang baril sa grupo ng mga matatanda. Tiningnan ko ang 7 matatandang halimaw na ito na nag-aagaw buhay. Aba, ang kapangyarihan ko pala ay ipinakain lang sa mga maruruming bagay na ito. Nakilala ako ng ikalawang elder. Sa sobrang takot, nahulog siya mula sa kanyang wheelchair. Shen Changqing, paano ka nakapasok dito? Nasa 500 metro tayo sa ilalim ng lupa. At may S-class na robot na gwardya sa pinto. Nang marinig yun, bahagya akong natawa. Ang tinutukoy mo ba ay yung banta ng basurang bakal sa labas? Ang mga bateryang gamit nila ay galing din sa kapangyarihan ko. Kapag nakita nila ang kanilang amo, hindi sila nangangahas na gumalaw. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan akong naglakad patungo sa lamesa ng pulungan.